Ayan, isang pagpalang hapon sa inyo lahat mga kaibigan, mga brother, sister, mga kalingap. Ayan, umuulan. Andito tayo sa sa Sitio Lanay. Pupunta natin dito si Tatay Lerio, yung byudo. Bali hipag ni ni Nanay Elena. Ayan. Pinangakuan natin na isang araw pupunta tayo rito. Ayan, kasama ko yung kuya ko, si Brother Vic. Ayan. Siya po yung magbablog diyan kay kay Tatay Lerio. Tara, punta na natin siya. Mababasa tayo rito. Mga kalingap, samahan nyo kami. Stronggan pa eh. Sakto na natin. Gabang hapon, Padre Lirio. Parang buhay sa inyo ang kapayapaan ng Panginoon. Natatandaan mo ba ako? Merry Christmas po. Ito. Kuya ko po yan, kuya ko. Alas. Yep. Salamat. Kami po pumunta po dito sa ating beloved sister. Bigyan po kayo ng maagang tundog ng pamasko po. Para po naman kahit pa paano makatulong din po sa inyong pangangailangan. Ano po ang pangalan niyo, Brad? Lerio. Lerio? Yun po yung tunay niyong pangalan? Taga rito po kayo sa Tanay Rizal? Ang probinsya namin, Catanduanes, pero Catanduanes, di Waray? Bicol. Sa Bicol pala kayo. Ano mo pala si Brother Bob Bal Santos Matubang. Yung isang pinagpala na ng Panginoon. Ang ating pong channel ay Edward T. Kalingap. Siya po yung kalingap po ng Tanay Rizal. Para po gamitin din ng Panginoon sa mga tao din po na nangangailangan. Kaya po napunta po kami dito sa inyo. Ay, meron na po ba kayong pamilya? wala ko. Bakit po wala? Ay, ilang taon na ba kayo? 73 na. 73. Malakas pa kayo eh. Pero kasi yung ko, ang naano ko po, yung bigay ba kita na. Yung sa senior po. Wala pa, hindi pa ko naisip. Sa totoo po. Pero sangkap naman akong Sa nakita ko sa inyo, malakas pa po kayo. Wala kasi ba 73 na? Opo, kasi hindi katulad ng iba po na 72, hirap na, hirap talaga. Nakauling panganak ko. Nasaan po yung tunay niyong pamilya? Ang tunay kong anak, dalawa sa pinakasalan ko. Ngayon, separate kami, tapos ang asawa ko. Namahay. Tapos nag-asawa ulit kayo? Hindi na. Mula noon? Hanggang ngayon? Hindi naman kayo sabihin nag-sideline? Ay, hindi. Honest ako. Hindi talaga. Maganda. Kung may sideline ako, hindi sana may asawa. Wala. Pero talaga isa lang ang naging asawa niyo? Yung pinakasalan ko. Hindi na kayo nag-sideline? Hindi na. Hindi kasi gano'n kasi yung lalaki no? Kwento nga po kayo ng aking beloved brother si Kalingap Duarte. Dati daw po kayo may kasama sa isang sambahayan. Ano niyo po yun? Sino? Yung pong kasama niyo dating tinutuloy niyo bahay? Ay, yung bayaw ko. Sa bayaw niyo. Dati itong bahay kong to ay gusto maghiwalay. Hindi, pinagawa ko to. Yung euro dyan, binigay ko sa kanila. Pambubong. Hindi lamang na naghiwalay sa akin. Tapos po, nung kayo po nakatira doon pa sa hipag ninyo, bandang uli, kayo na po kusang umalis o paano? Hindi, sila. Kasi pinagawa ko to, dalawang kwarto, diyan sila, sa kabila. Ngayon, siyempre may hayop akong aso. Inaano sila sa may hayop akong aso. Naghiwalay. Hindi naghiwalay, hindi hiwalay. Hindi po kayo naghiwalay, kundi yung naglayo. Muna, kasi pag hiwalay, lalabas yun parang mag-asawa. Bali po, nag-ano na lang sila ng bahay nila na sarili. Ganun.
Di pa nga nagawa ko, tingnan mo, gusto ang pitulugan ko. Importante na may natutulugan pa sa wala. Oh, yan o. Yan talaga Sira ang na nga. importante. Sira na. Pero kailangan yan, ano kasi baka bahaya ng ahas. Sino ba yung ang bahay tutulungan niya. ko? Ano pa pangalan niyo? Ah, Pangalan niyo? Nerio. 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 Oh. Ayun, si Tatay Nerio pala. Neryo, ano po apelido nyo? Si Tatay Nerio. Ano, Miguel de Guzman, Salvador. Mga Di Guzman. Di ba karamihan Di Guzman po yan, no? Mga Ilocano? Ilocano. Karamihan po. Marami sa Ilocano. Kahit mga naging kaibigan ko. Lalo sa Pangasinan. Hmm. Ang dami dyan, puntang San Carlos City. May kapatid nga ako dyan sa ano? Sa San Carlos. Eh ngayon po, anong hanap buhay nyo? Mula po nung wala na kayo, hindi na kayo nagkasawa. Nag-ano ko, nung nagtrabaho po kung puntang Iligan. Sa Iligan, O sa may sa Marawi. Mindanao. O, Mindanao. Eh, di ko na kaya. Nakailan taon kayo ron? May isang taon. Tapos napunta na kayo dito. Yung Paano naman kayo napunta sa Tanay? Eh, yung kasi yung bayaw ko nga eh. Ah, Yung okay. kapatid ko nga, yan. Yung kapatid nyo. Mga pangasawa yan. Kaya napunta kayo ng Tanay. Tapos namatay na yung bayaw, ay, yung inyong kapatid. Kapatid. Ano po yung naging trabaho niyo po dito? Sa ngayon na? Nung muna, construction pa, malakas pa ako. Construction. Eh, sa ngayon po, para naman mabuhay kayo, anong naging trabaho niyo? Eh, ngayon, mahina ako din ako nakapasok ng construction. Yung naguling-uling ako, kung bigas-bigas ko. Tama po yun, para naman kahit pa paano, may Oo. pagkukunan ano po. Pero yung sabi niyo nga yung senior niyo, hanggang ngayon wala pa rin. Wala pa rin. Ay grabe. Kasi kasama ko nga ngayon. Dapat yun ilalakadin na sa munisipyo kayo kasi 72 years old na kayo eh. Oo. Sakali ako mayroon na rin akong pinail kaso wala rin po. Hanggang ngayon wala. Ano na ako? 64 na. Hindi, diskusyon kami doon sa sa DSW. Lagi ako nagpunta doon. Sabi sa akin yung doon tao. Hindi, magantay ka, tatawagin ka lang. Ngayon, sabihin mo kasi po, matagal na rin po ako naghintay. Eh, tulad ngayon, dapat may pamasko na kayo ay. Baka ang inyong pong pangalan din nila ipinasok sa may tawag sila doon eh. Yung, ngayon po, dati po, magkakasama po kayo ng inyong kapatid. Sa kanyang hipag, dito po sila nakatira. Oo. Tapos nga po, ngayon, humiwalay na sila sa inyo. Oo. Dahil patay na rin po yung inyong kapatid. Kapatid. E di, ng mga time na yun, nandito pa sila, sino man ang tumutulong sa inyo? Mga time na yun na magkakasama pa kayo rito. Nakatrabaho pa akong malakas. Kaya yun, magkakatulungan po. Oo. Galing, unang trabaho may Bulacan. Housing. Pangalawa, Cavite. Tapos, Antique. Tapos ito sumunod na ngayon, nung umalis na sila, kayo na lang. Oo. Ayun, yung naging trabaho na ngayon po yung pag-uuling na. Uling-uling lang. Para kahit pa paano may May pagkain. pangkain man lang. Wala po ba anak na nagpapadala sa inyo? Wala. Ang lalayo ng ko. Sa Mindanao, yung isa, Bisaya. Pero hanggang ngayon, nakokontak naman nyo sila. Oo, nakontak. Hindi maganda. Batiin nyo. Mayroong cellphone kayo na mahihiram. Kaya na, misa naman bago naman ako kunin ng Panginoon sana makita ko kayo. Kasi sa totoo, sa isang magulang, ibang hirap din na sa mga edad natin, lalo sa inyo. Mahirap din yung wala din talagang kasama, lalo kung may nararamdaman na tayo. Kasi ako, kung kailan ako nagkasakit, tapos namatay pa yung asawa ko, tapos nagkahiwalay-hiwalay pa kami pamilya sa dahilan na may problema. Kung kailan namatay, siyempre, hinahanap mo ba yung caring ng bawat isa, isang pamilya talaga. Mahirap talaga. Mabuti nga, nakokontrol pa rin nyo yung sarili nyo. Kahit ganon, inasal na lang nyo sa Panginoon na huwag kayo pabayaan. Kaya maganda po yung ganon. Kahit sobrang hirap Tay, nyo. singit ako Natatandaan niyo ba ako noon? 3 years ago na nagdaan, pandemic. Sinamahan ako dito na nagpapawedding. Ay, Ako yun eh. ikaw ba yun? Oo. Magkakasama po kayo noon nung panahon na yun. Siya po si Edward T. 3 taon pa lang yung nagdadaan, alam ko. Ibig sabihin na, ano ba ito, nasira. Alam ko malaki po ito noon malaki. Paano naging maliit ito? Nabulok Bakit po naging maliit na ganito ito? Yung yung sinira ko bubong, kinuha nila. binigay mo na po. Binigay mo sa Yung yero. Yero yan. Para magamit sila dahil gusto nga lang Gusto mo O dahil patay na nga yung kapatid mo. Tapos magaling sana, magkakasama kayo, no? Nagkakatulungan. Sa panahon ito talaga, kung ano lang sana,
kung wala magiging usap, dapat parang gano'n na dapat ang mangyari. Para kahit pa paano, kung may mga problema, halimbawa, kailangan ng abutan ng tubig, alalayan, may aalalayan, no? O kasi sa totoo, maghirap. Tulad ko, susumpungin ako, hindi pa ako makalakad dahil pati uric acid ko tumaas. Eh siyempre mga kapatid ko, babae, may mga kapatid na lalaki, hindi naman pwede mo ano kasi iba yung attitude niya. Narinig ito. At saka yung mga kapatid na iba, pag wala ka talaga, wala. Oo, kasi yun naman talagang ugali ng tao. Nature po yun eh. Bilang tiyuhin, nakasama niyo yung hipag niyo pamangkin. Totoo ba yung sabi na yung pamangkin niyo medyo hindi matured? Ano ba yun? Tinatawag niya parang medyo special? Special cell po ba yun? Pag gano'n yun, pag halimbawa, pabilog ang buwan, Oo, may sumpong. para sumpong. Inborn siya? Tumbon o Hindi. paano? Hindi ba sa bisyo lang? Hindi ba? Wala namang bisyo yan. Eh, ba't na gano'n? Dinadali nga yan. Kamunti ko ang matay. Ba't naman dinadala? Umakit andyan sa kupang. Ganito na lang mga sa ganung kupang. Umakit eh. Pinag-rescue ba galing galing bayan? Ibig sabihin merong espiritu na May umawag sa kumokontrol kanya doon sa bata. Hmm. Dapat pala, i-review kayo natin. May ano lang. Ano natin, palayasin. Palayasin natin yung mga alipin sa kanya. Pero hindi naman gumagawa ng masama. Hindi. Hindi naman. Wala lang. Wala naman. Para lang parang alam mo bata lang. Maganda, gusto umakyat. Ganun. Parang Gusto ngayon wala na. Kumping sumpong lang siya saka Anong klase pong sumpong naman yung kamarating? sigang salita niya. May kausap na hindi niya nakikita. Siguro. Pero pag kinausap niyo, may kausap ka ba o may nakikita? Kapag sabing gano'n, mayroon nga yun. Mayroon. Kinakausap ko naman siya. Sabi ko, sige salita ko na. Kausap mo. Kausap Pero hindi po talaga nakapaghahanap buhay yung bata katulad yun, nakakadiskarte. Nakaano man minsan. Tuturo mo. Yung pagkakitaan. Gagay. Minsan tulong ko man. Okay, gagay Hindi yung sariling parang gagawin pagkakitaan, hindi talaga pwede siya. Sabi yung palo ba? Pusa. Oo, hindi pwede talaga. Bakit po? May ano nga niya. Something. Kasi nga, Pero buti naman naalagaan niya yung nanay niya na maganda, no? Kahit paano. Meron gano'n kasi talaga. Kasi dahil pamilya, yun yung nakano sa isip lagi niya. Pero yung bagay na gumalaw siya ng normal, para bawa, pang sariling kabubuhay, hindi niya agad magawa. Ang nalagay kong puro salita dyan, basta magsalita. Trumpet, tapos dalawang salita lang. Ang salita. Kalimutan ko sa salita, basta dalawang salita. Hindi Latin. Latin. Kasi meron gano'n na pumapasok na espiritu. Ang iba naman, papasok kasi nanggugulo, nagbibigay ng sakit. Ang iba gagawin yung baliw, alipin, magpakamatay. Para pag namatay yun, kanila na yung kaluluwa. Kung wala ako niyan, patay na yan. Sabi mo, umakit sa ganung sanga na napakaliliit na, Daming, yung galing bayan na pigres ko yan. Na, alas 2 ng hapon, maaga yung mga dito nag-rescue. Sabi ko, yung ibig sabi ko, talian ng baywang. Tapos may mag-alalay sa lobby, tapos ibaba. ibaba. Yun niya bumaba pala nung time na yun. Pinakukungan, yung ama ngayon, iyak na iyak niyan. Sa po, bakit? Umakit dun sa kupang na malaki. Ano po yung kupang? Kupang, yung puno. Kahon. Yung punong kupang. Yung pinakamalaking kupang dyan. Nasa dulo pati, yung mga sanga na lang ganito. Nakaamsi dyan. Buti hindi nababali, ano? Hindi na bubali. Ano ba pinagsisigaw niyo dun? Wala naman. Nandun lang. Nandun lang. Hindi naman tumatawa. Hindi. Basta dala, nakasabit lang. Kasi nakasabit lang. parang nagpapahagin. Ay, pero nakatakot nga. Siyempre, dahil... Nasa tuktok, nasa pinakadulo. Sabi, sumikaw na. Sabi, tatalon ako. Sabi ko, huwag kang tatalon. May nagtuturo nga. Ano po ba yung mata niya? Bulag o may diferensya lang? Ano din dyan. Bulag po yun? Hindi dati. Ang isa Dati ngayon? man dyan sa ano. Sa ngayon po? Yan, sa na mangga. Hindi po sabihin, sa ngayon po, bulag po ba yun? Bulag po ba isang mata? No, hindi. Bulag na isa. Bulag talaga yan. Bulag na. Na ano dyan, sa mangga gusto nangyari yan. Nahulog siya o paano? Hindi, paano yung mata niya, sinungkit. Sinungkit niya? Hindi nakita, sinungkit, parang hindi nakita dyan. Yung sabihin, yung mga May nag-ano na spirit. laman Talagang ginala yung lupa. mata niya.
Ayan. Hindi kaya ng mga time na okay pa siya, may kapilyuhan? Wala. Wala naman. Talagang, Mabait yan. talaga ang kanyang kaluluwa, mahina, ano? Hmm. Mahina. Baka hindi tinuturo manalangin, gano'n. Na ano nga, Bata pa. naganuan, halos siga-simbang kanta, buong naging bagayan. Ay, bakit nagkagano? Hindi kaya may mali natutuwa. Ayan po yung tinutukoy ni tatay ni Rio. Tawa kayo. Ayan ang kanyang pamangkin yung ating tinulungan. Yung anak ni Aling Elena. Yan po yung napagkukwentuhan nila ng kuya ko yun. Ayun siya. Isip sa gawa sa salita. Eh pagka gano'n ang ating attitude, tapos hindi naman sinasabi lang natin na tinanggap natin pa yun, busy tayo, pero hindi naman talaga. Alam ng Diyos yun. Pero ipakikita mo sa tao na napakabait mo, pero yung kalokohan mo na andyan lang pala. Yun po yung nagpapanggap. Paano hindi po siya mag-ipap? Ayan. Ano po nangyari nga, naikwento rin ni Brother Edward Kalingap ng Rizal. Mayroon nga daw po kayong pamangkin, ano? Dati niyo po kasama rin sa bahay. Ngayon, dahil sila ay kusang umalis na rito sa inyo, umiwalay na sila, nandun sa kabilang ginawa nilang bahay. Sabi nga ni Brother Edward Kalingap, ay may kunting diferensya. Ibig sabihin, hindi talaga totally na normal, ano? Hindi lang po siyempre pamangkin, dugo ninyo, dapat po igagay nyo po sila. Oo. Para naman sa ganun, dahil patay na rin yung kapatid nyo, patuloy pa rin yung parang ginagawa pa rin ng tatay. Kasi yun na po talaga naman ang tatay na nun eh. Dahil wala na nga yung kapatid nyo. Lagi ko nga Bali yung obligasyon talaga ng ano, ng isang kamag-anak, kung namatay na po ang isang ano, yung kamag-anak talaga. Kasi dugo yun eh. Yung sana nga maigay nyo yung bata, tapos yun, kung anong mayroon din kayo at wala sila, bigayan kami. o ganun. At saka yun naman ang dapat. Bigayan kami. O, Kung sino saka wala sa talagang amin. inano ng Panginoon sa atin yan, ang banal na Diyos na. Pag mayroon ka, kahit di ka nasabihan ng iyong kapwa, ay kusa kang magbigay. Di yung, sabi mo, bukas na, ay ako'y may gagawin pa, hindi pwede po yun. Tapos nga po, napunta kami rito dahil napanood naman yung mga vlog ni Edward ni Bilabid Manang, ano pangalan? Manang B ng Israel. Manang B ng Israel. Nangako kasi ako sa kanya. Nag-promise naman si Edward na babalik ulit dito isang araw. At yun, sinabi ni Manang B ng Israel, hatidan kayo namin ng munting kanyang handog na pamasko. Kahit pa paano, bilang tulad din natin na talagang walang-wala, nangangailangan, yan eh, malaking bagay sa atin. At saka sa totoo naman po, malaki o maliit, pag tayo binibigyan, yan ay malaking bagay. Salamat nga. Kasi nagmula doon sa puso nila yun. Ano po yung pinabot ng ating bilabid Manang B ng Israel. Ito po yung 5 kilo bigas. Yan. Tapos ito po yung inyong grocery. Hindi lang po kami nakaano na ano kasi hindi na kami nagkaan po ng doon pumili na kami rito. Meron na kayo rito mga pangluto. Tapos may pang dilata. Saka natin. Tapos may yung kape at sumpang. May kunting merienda sa order. Pagka nagutom kayo, kahit anong gulay may halo nyo dyan, gagawin nyo, pakuloy lang yung kahit anong gulay na alam nyo kinakain nyo, sa kanyang ilagay ito para may lasa ito po. Para hindi tayo malayo sa ayun, malayo tayo sa sakit. Kasi pag kinain nyo ng puro yan, malasa yan, pero bandang huli kakakain ng mga ganyan. Yung galing factory po yan. Nagiging sakit. Para maalis yung sakit, lalagyan nyo na kahit anong gulay na ako ganyan po ginagawa. Bukod sa ano, madalian. Kapag kumulit, buhos din yan, dagdagan nyo konting tubig lang kung maalat. Malaking bagay na. Ito yung pinabot na bilabid Manang B ng Israel. Maagang pamasok po sa inyo. Yun nga po, ano po masasabi po natin sa ating sponsor po, si Manang B ng Israel po. Manang ko, salamat. Pabigyan yung pamasko, magang pamasko. Tatay Neryo, ano po masasabi mo sa dala namin sa iyo? Salamat sa salamat sa Panginoon, tapos sa nagpadala. Amen. Yun. Sana Tatay Neryo makatulong sa aming dala-dala ng kuya ko, no? Salamat sa Panginoon, tapos sa Kimanang Bay.
Yan po yung kusina niya. Ayan. Ayan kanyang hinihigaan. Ayan po yung tsura. Hindi maayos kasi wala naman talagang pagkunan. Hindi pa siya nakapasa sa senior citizen kahit siya 73 years old na. Nung araw po ay na-vlog na po natin to. Ito po Nerio. Ayan. Tatay. Binigay sa atin ni Tatay Nerio yung ano? Caladium. Ayan o. Mga kaibigan. Mayroon pa to, gold. Binigay sa atin ni Tatay Nerio. Heart of Jesus. Ayan. Tayo, ano? Tatay Nerio, ilang araw bago ahuin yun? Pangalawa na ngayon. Mga ilang araw bago ahuin yun? Bukas yan. Bukas. Bukas yan. Mga ilang sako yan? Mga apat. Magkano ang bentahan yan? 200. Dinadala niyo pa sa bayan? Kinukuha na lang dito? Dito na lang? Ali po, sara na ninyo yan. Para, Ayan, yan po yung pinakang hanap buhay niya dito. Mga kaibigan, mga para kalingap. lumamig na bukas. Ayan po yung bahay niya, no? Ni Nanay Elena. Yan po yung hipag ni Tatay Nerio. Marinig niyo po yung boss ni Nanay Elena. Ayan, yan po, galing po tayo doon isang araw. Siya po yung ating na-vlog. Tapos ito nga po si Tatay Nerio. Napangakuha natin na babalikan. Kaya ayun, binalikan po natin at ang kuya ko po ang pinag-vlog ko. Ayan, baka may nais po sa inyo magpaabot ng tulong, pamaskong handog kay Nanay Elena. Ayan, nabigyan natin kahit trapal para yung ibabaw ng bubong na yun hindi siya babasa pag malakas ang bagyo. Kasi wala po siyang ano, palupo. Ayan, kahit yun lagyan sa likod hanggang dito sa bagong ginagawa ng kanyang anak. Ayan, nabanggit naman siguro po ni Tatay Nerio na yung kanyang pamangkin na si Popoy, ano, special, medyo bata, sabi nga niya, ano, nung umakyat sa puno, di ba, sabi niya po, kung naniniwala po kayo dun sa lamang lupa, ang kanto na hindi natin nakikita, eh, parang sa tingin daw po niya, yun, meron daw yung kanyang pamangkin. Kaya talaga pong nangangailangan sila ng tulong. Tapos narinig po yung matandang babae, si Nanay Elena. Kaya sana po matulungan natin sila, mga kaibigan, mga kalingap. Ayan. Isang araw babalikan ulit natin to pag mayroon tayong pang bili ng lona para sa matanda. Hanggang dito na lang. Bye bye. God bless. Ayan, maraming salamat Manang B, may isang senior citizen na nabigyan tayo ng isa hapon to. Hipag po nung bayaw po nung ano ng ating binigyan yan. Si Aling Elena. Hipag niya po yan. Sa nakapanood, Napangakuan po natin na isang araw na pupuntahan natin si Tatay Nerio. Kaya ito, binalikan natin. Kasama ko yung kuya ko. Siya yung nag-vlog sa kanya. Kasi po talagang wala rin po itong mapagkunan. Katulad nga po kanina, naikwento niya na yung sa senior niya, hindi siya na-approve. Kaya ang kabuhayan niya po, ayan, yung uling. Hindi siya kumukuha ng kanyang pambili ng pagkain. Kahit bawal, dahil walang mapagkukunan. Talagang napipilitang gumawa ng pag-uuli. Maraming salamat po sa iyo. Sana pagpalain ka po ng ating Panginoon. Advance Merry Christmas po sa iyo. Maraming salamat kay Manang B ng SI. Maraming salamat sa mga kapwa YouTuber na sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Sa mga subscriber, maraming salamat sa inyo. At advance Merry Christmas sa buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal. Ayan. Sensya na Kuya Bal, hindi tayo nakating sa araw ito. December 21, ating Christmas party. Dahil po sa tayo ay medyo silat sa pinansyal na pang ating pang transportation papunta po sa lugar mo. Merry Christmas sa lahat. Shout out po sa inyo lahat. Hanggang dito lang. Bye bye. God bless.